As you know, iyakan yung mga DDS. Denied kasi yung interim release plea ng abogado ni Digong, ni Kaufman. Hindi umobra yung kanilang petisyon, yung kanilang sigaw-sigaw na bring him home. Mga families ng mga biktima ng EJK. Nanonood sila mga kababayan, pinanood nila yung reading ng pagbasa ng desisyon. Ayan, tong-tawa sila po. Tinanggap nila yung nang maluwag sa puso, yung naging rejection, yung desisyon sa rejection sa interim release ni Digong. Ayan, Rodrigo Duterte's family accepts ICC rejection. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. As you know, iyakan yung mga DDS. Denied kasi yung interim release plea ng abogado ni Digong, ni Kaufman. Hindi umobra yung kanilang petisyon, yung kanilang sigaw-sigaw na bring him home. Imbes makatulong ito, baliktad yung epekto po. Kasi yung pinapakita nito na siging rally nila mga kababayan, pinipressure yung ICC, tiningnan nito ng ICC judges na ang ibig sabihin mga kababayan, talagang malawak pa yung yung influence, malakas yung influence ni Digong. And so, pag pinagbigyan yung kanilang petisyon, mga kababayan, na i-release, interim release po, hindi nakakasiguro ang ICC na babalik pa si Digong. So itong mga activities nila na pinipressure yung ICC, imbis makatulong po, nakasama patuloy. You see? Kaya ayaw nilang tumigil. Ituloy lang ninyo itong mga pinagagawa ninyo. Ang nangyayari po, lalong binabaon ninyo si Digong. Ayaw ninyong pagsabihan matitigas ang ulo ninyo kasi mayayabang kayo. At ginagamit pa nila yung mga prayer vigils. Ang akala nila, pakikinggan sila ng ating Panginoon. Yung kanilang pinapanalangin, yung si Digong, nilapastangan po yung ating Panginoon. Tinawag niyang stupid. Kaya itong mga panalangin nila, mga kababayan, hindi siyempre pakikinggan ng ating Panginoon. Yan o. Imbis makatulong po ito, hindi. Nakasaba pa. Yan kasi, hindi nakikinig sa sound advice. Matitigas ang ulo. Mga mayayabang kasi, mga arugante. Kaya sabi nga natin, ituloy lang ninyo yung pagmamayabang ninyo. Tuloy-tuloy din ang consequences ng kayabangan. Ito sila ngayon, iyakan. Wala Sinasamba na kasi nila si Digong para ng Diyos. Yan. May ribulto na yata na gustong ipagawa sila. Meantime, standing muna ang hawak-hawak nila. Next time yan, gagawa na sila ng ribulto ni Digong. You see? So, imbis makatulong sila, pinahamak nila lalo si Digong. Dahil sa kanilang kayabangan, siyempre maiinis yung mga judges, yung mga taga-ICC. At ito ay isang prueba na malakas ang impluensya ni Digong na kung pagbibigyan yung interim release, malamang hindi na po babalik. Yun ang punto dyan mga kababayan. Lalo pa may statement si Sara na i-jailbreak na natin niya ito. Ngayon, siyempre palakpakan yung mga families ng mga biktima ng EJK. Of the summary, the
Nanonood sila mga kababayan, pinanood nila yung reading ng pagbasa ng desisyon. Ayan, tuwang-tuwa sila po. Nag-iiyakan yung iba, mga nanay. Nagbunyi sila. Siyempre. Kaya lang ang mali, mga kababayan, sa kanilang sigaw, Duterte panagutin daw, Marcos singilin. May mali. Anong sisingilin ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Dapat nga magpasalamat kayo kasi inayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gumulong ang hustisya. Ano ba? Dahil sa kanya, libre na may implement yung warrant of arrest. Nagkipag-cooperate mga kababayan sa Interpol, hindi sa ICC kasi hindi na tayo member. Pero may obligasyon tayo sa Interpol. Nakipag-cooperate po yung ating gobyerno. So, mali yung sigaw nitong mga grupong ito na Duterte panagutin, Marcos singilin. Ganon din ang sigaw nila dito sa sa paglaban sa korupsyon, mga kababayan, sa November 30 rally. Yan ang problema dito sa mga grupong ito, na dapat sana magtanaw sila ng utang na loob sa ating gobyerno, sa ating administrasyon. O ngayon, sabi dito sa balita, yung pamilya Duterte, tinanggap nila yung ng maluwag sa puso, yung naging rejection, yung desisyon sa rejection sa interim release ni Digong. Ayan, Rodrigo Duterte's family accepts ICC rejection of interim release appeal with peaceful hearts daw. Sabi yan sa nirelease na statement, short statement ni Davao City Representative Omar Duterte, apo ni Digong. Sabi niya, we will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today, sabi po ni Omar. Ngayon, si Kaufman, ang sabi, i-refile nila yung plea for interim release. Ayan, Duterte come to refile plea for interim release despite ICC denial. Di niya, Mr. Maravillas, ang masabi mo yan, denied uli. Wala man ibang argumento sila. Sige ka lang ang refile nila, sige din ang deny ng ICC judges. Okay lang yan sa Defense Council niya. Ni Digong kasi, ang sabi sa report, 150 million a month ang bayad sa kanya. Mas matagal, mas okay. Mas masaya. Masaya si Kaufman. Nakangiti. Ikaw ba naman may attorney's fee, 150 million a month? Sige lang ang refile. Wala mang bagong argumento. O, di ba? Mga kababayan. Si Robin Padilla nag-react na rin. Mga kababayan, pakinggan natin yung reaction ni Robin Padilla. Yung reaction nyo lang po dun sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release na ni Dato' malungkot siyempre kasi tagal kong inantay yun eh. Medyo nakatutok nga ako sa TV kanina eh. Kaya nga umalis sa plenary sandali. Nanonood ako, nagantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sinasabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Malungkot, siyempre. Depressed. Kasi nasa... Lifetime na kayo na madidepress niyan. Tanggapin na ninyo. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na... Hindi naman siya threat kasi sinasabi threat. Sa inyo, hindi threat kasi kakampi ninyo. Sa mga victims, threat siya. Sa family. Sabi ng mga judges, kitang-kita naman po, lalo't napakasasama ng ugali ng mga supporters. Yan eh. Kaya kasi umayos kayo sa mga pag-ugali ninyo. About the Vice President, nagkausap po kayo kahapon. Yung sinabi po ba siya plans to go to The Hague anytime soon?
Kahapon, hindi kami nagkausap tungkol doon, pero narinig ko siya. May kausap siya eh. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino, si Senator JV ba o si SP yung kausap niya nung sinabi niya na papunta siya ng Hague. Sinabi niya pa kung sino yung nandun ngayon eh. Thank you so much, Senator. Thank you. Yung mga pagpunta-punta ninyo doon sa mga senador, si Amy Marcos, pumunta doon. Hindi pumupunta doon si Bongo. Pumunta ba doon si Bongo? Parang hindi ko matandaan pumunta doon si Bongo. Kuha na lang ninyo. I-share ninyo kung pumunta doon. Si Bato hindi talaga. Si Amy Marcos pumunta doon, hindi pinapasok. Itong mga pagbibisita ng mga senador, tulad ni Robin Padilla at ni Amy Marcos, imbis makatulong po ito, hindi. Kasi ang ibig sabihin po, talagang malawak yung impluensya. Lalo't walang tigil ang pagrarally nila, maisog rally, ng pasimuno mismo si Sara Duterte. Nag-ikot sa iba-ibang bansa. Di ba po? So ito yung patunay. Mga kababayan, malakas ang impluensya ni Digong. Lalo't nagresolusyon pa yung Senado. Ulitin pa ninyo na mag-resolusyon. Ang resolusyon ninyo strongly condemning the decision of the International Criminal Court for denying Digong of his plea for interim release. Malaking tulong yan sa pag-deny. Ang titigas kasi ng ulo ninyo at ang yayabang ninyo eh. Hindi uubra yung kayabangan po ninyo sa ICC. Ibahin ninyo yung ICC. Hindi siya tulad dito po sa atin, sa mga local courts natin, na siguro sa paniwala ninyo pwedeng impluensyahan. Pero yung ICC, hindi po pwedeng impluensyahan. Hindi na kayo natuto eh. O ngayon, balikan natin yung sabi ni Kaufman na magre-refile sila ng plea for interim release. Sabi dito, Kaufman confirmed the camp's intention to pursue a new request for liberty, citing a provision in the ICC's rules for detention review. Kaufman disclosed that the next plea for interim release daw would rely on the former leader's health. The defense awaits the results of the medical evaluation of the former president due to June next month and will reintroduce its request to release a man who is 80 years old and as a result of debilitating physical and cognitive conditions is incapable of flight or as alleged threats to witnesses. Malamang hindi din umobra kasi yung health condition niya, mga kababayan, mas naasikaso po sa loob ng detention facility kasi katabi lang yung hospital kaysa sa labas. At yung edad niya, sasabihin nila mga kababayan na hindi na threat kasi matanda na. Kahit matanda na po, pwede siya mag-utos eh. Pwede siya mag-utos sa mga tauhan niya. And in fact, yun ang ginawa niya po. Hindi man actually siya yung gumawa, personal, kundi ipinag-utos niya po yung mga AG case. Kaya nangyari po yon, ang gumawa yung mga tauhan niya. Ang chief implementer po, si Bato de la Rosa. Kaya nga sabi ng mga observers, ito na yung dapat na patunayan ni Bato de la Rosa at ni Bongo, ang kanilang loyalty. Sumunod na sila doon. Si Bato nagtatago na eh. After na sabihin ni Ombudsman Remulla, may nakita na niya akong warrant of arrest mula sa ICC. Ayun, hindi na po nagpakita. So, this is a challenge to Senator Bato de la Rosa at saka si Bongo. Sumunod na kayo doon, mag-voluntary surrender na kayo at to prove na talagang mahal na mahal ninyo si Tatay Digong ninyo. Di ba? At talagang loyal kayo. So pagkataon na ninyo na mag-reunion for life at patunayan ang inyong totoong pagmamahal kay Digong. Sabi ni Bongo, nag-iyak-iyak siya noon sa kampanya na sinasabi niya mga kababayan, lampas pa sa tunay na tatay, tunay na magulang ang kanyang turing kay Digong. Patunayan po ninyo, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ganon din dapat si Bato de la Rosa. Bakit po kayo nagtatago? Para naman po maibsan yung kalungkutan ng inyong tatay, nag-iisa siya doon. Samahan na ninyo. But anyway, it is just a matter of time. Mga kababayan, sabi po ni DILG Secretary John V. Remulla, yung ICC warrant kay Bato, signed digital copy daw, yung nakita ni Ombudsman Boying Remulla. Hindi na nagpapakita po si Bato. So tama itong sinabi, mga kababayan, yung kamag-anak ni Digong. Yan Noel Duterte, Dear Bato, ayan, a perfect opportunity to show your loyalty
to Digong, go and keep him company para he's not lonely. Isama mo na rin si Bongo. It's the time of year for reunions. Diba? Go and celebrate being together again. Sabi po ni Noel Duterte. Sabi ni Benji Contreras, tama, dapat mag-celebrate silang tatlo ng White Christmas sa dahig para hindi naman malungkot si Tatay D nila. Correct. Ito na yung pagkakataon ninyo na ipakita ninyo ang totoong pagmamahal at loyalty. Kaya lang iba man yung sinasabi ninyo sa ginagawa ninyo eh. Imbis samahan ninyo doon, nagtago na si Bato. So ito yung pangalawang beses, mga kababayan, na na-reject yung plea for interim release. Supalpal po si Digong to the highest level. So napatunayan po ng ICC na may kakayan talaga si Digong to interfere in the investigation and obstruct and endanger the court proceedings. Yan ang malinaw, mga kababayan, na nakita po ng ICC. At sabi ng ICC, nakita din nila ang international political contacts ni Digong. Ang ibig sabihin nito, may kakayahan siyang tumakas at magtago para takasan ang kanyang accountability, takasan ng hustisya. So nabigo din ang kampo ni Digong na mapatunayan na ang kanyang pagkakapiit sa ICC detention facility ay pagkakait sa kanya ng humanitarian considerations. So kahit na crimes against humanity ang kasong isinampa sa kanya kasi, pero European standard ang healthcare na ibinibigay po sa kanya. At hindi hamak na maganda po, complete amenities ang kulungan ng dating Pangulo. Kung i-compare mo po sa kulungan dito sa Pilipinas, yung detention facility ni Laila de Lima, malayong-malayo po sa detention facility na kinalalagyan ngayon ni Digong. Kaya reject po yung interim release plea ng kanyang abogado. Yung ICC, mga kababayan, upholds the law to the highest standards. Kaya po, hindi oobra ang mga drama nila. So, kulong pa rin si Digong. Hindi pinagbigyan, hindi pinayagan ng ICC ang pansamantala niyang paglaya. Yung 3 grounds of appeal ay binasura po. Una, the pre-trial chamber erroneously found that Mr. Duterte possessed arrest under Article 58, 1B of the Rome Statute. Pangalawa, the pre-trial chamber erred in its rejection of the guarantees proposed by the state willing to receive him. At pangatlo, the pre-trial chamber erred in law by failing to take into account humanitarian considerations in assessing the right to interim release. So sabi sa statement, sa desisyon ng ICC, after examining the arguments raised in the appeal brief, the appeals chamber found that the defense failed to identify errors in the pre-trial chamber's reasoning or to demonstrate that the pre-trial chamber's conclusions were unreasonable. So yun, mga kababayan, ang nangyari kay Digong. Denied. Kaya tama itong sinabi ni Tia Tan. Sabi ni Tia Tan, is it not ironic that Duterte's camp asked the ICC for interim release on humanitarian grounds, citing his old age and medical conditions, when this is the same man who once bragged on record that he did not care about human rights? And after the ICC denied his petition, the DDS cried, kawawa talaga si Tatay Digong. Ang tanda na niya, 80 years old na siya. Bakit nila ginawa ito sa kanya? Tangna mo, BBM, pagbabayaran mo to, palibasa binayaran mo ang ICC. The hypocrisy of this non-thinking crowd. Ito mismo yung sabi ni Digong noon. I don't care about human rights. Duterte says urging cops to shoot first. Sabi nga natin, mga kababayan, lahat itong problema ni Digong, lahat ito kagagawa niya. What you sow, you reap. Ganon din si Bato de la Rosa, si Bongo, in all the Dutertes, pati mga followers niya. Lahat ito na mga troubles na kinakaharap nila, kahit na po yung mga naharap sa kaso sa flood control mess, lahat yun consequences ng kanilang mga masasamang gawain of their actions. Kasi nga po, sabi sa Bible, what you sow, you reap. Kung anong itinanim mo, yun ang inyong aanihin. Huwag ninyong isisi sa ibang tao. Consequences ito lahat ng inyong mga masasamang gawa. Tapos itong si Jimmy Bondok, ito yung post dahil sa nangyaring pag-deny ng release kay Digong.
Republic of Mindanao coming soon. Gustong iwala yung Mindanao. Ay, TNT-CIDG, tingnan nga ninyo kung hindi ito inciting to sedition. Pa-review ninyo. Yan sa DOJ siguro. Pa-review niya nga ninyo kung pwede itong pumasok sa inciting to sedition or separatist rebellion. Nanggagatong kayo, iiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil lang sa rejection ng ICC sa interim release plea kay Digong. Anong kinalaman doon ng mga taga Mindanao na madamay sila sa personal na mga kasalanan ni Digong sa ating mga mamamayang Pilipino? Diba? Kapag nakasuhan ka ng inciting to sedition or separatist rebellion o rebellion, sasabihin ninyo naman yan, inaapi kayo ng ating gobyerno. Consequences nga ng mga mali ninyong aksyon, ang mga problema ninyong kinakaharap. Di ba? Umayos kasi kayo. Sabi ng mga nag-react, sabi ni William Caranto, attorney nga, pero bobo, ang tanga pa. Sabi ni Arvin Aguila, wala naman yan, hanggang post lang yan. Sabi ni Joel Basquinas, subukan niya para magkaalaman na. Sabi ni Maan Sien, wala na sa ayos ang utak ng mga didilis. Ano bang nangyari sa mga ito? Nadikit lang sa isang Duterting kampo ng impyerno. Sabi ni Joel Alejandro, ano naman yan naisip nyo? Sabi ni Chavez Mel, nakawala sa mental. Sabi ni Serendipity Lee, nang asar lang yan, lutang na attorney yan. Kasi alam nilang talo sila. Sabi ni Ricardo Perilla, Jaime, magbundo ka na lang. Nangawala sila sa katinoan mga kababayan. Dinamay pa yung mga taga-Mindanao. Ito pa yung isang vlogger nila. ICC is completely rotten institution. Kaya sabi ni Melchor Vergara, Dear ICC, as Duterte's trial progresses, remember what his supporters in Troll Army say about you. Ito mga post na ito mga kababayan, nakakala nila hindi na monitor ng mga taga-ICC. Na-monitor siya na simple mga kababayan. Kaya nga po, base sa desisyon, hindi pinagbigyan ang interim release kasi napatunayan na malakas yung influensya niya sa mga mamamayan na pag siya pinagbigyan na ma-release, malamang hindi na po babalik, gagamitin niya yung kanyang crowd para harangin yung mga authorities na magbabalik sa kanya para iharap sa sa trial. Nandun na nga siya, mga kababayan sa ICC, hindi pa dumalo. Hindi siya dumalo sa pagbasa na desisyon. Nandun na siya. Ayaw makinig. Ang tigas ng ulo, nandun na siya. Pero hindi pa rin siya umarap. Lalo na kung nirelease yan, hindi na yan babalik yan. You see? Kaya akala nila, itong mga actions nila nakakatulong. Pinagmamasdan ng mga ICC judges yung kanilang mga aksyon. Di ba? Sigurado, negative yung tingin ng mga ICC judges sa hindi pagharap ni Digong habang binabasa yung desisyon sa petition for interim release. Talaga niyang matigas ang ulo nito. Napakayabang. Ayaw humarap sa atin. Kasi nga po, hindi nila nire-recognize ang authority ng ICC. Yun din po ang isa sa rason yan. At ang mga argumento nila, laging sinasabi, si Digong po kinidnap. Lahat ito negative ang implications. And malamang sa malamang, parte ito sa naging considerations sa pag-deny ng ICC sa interim release petition ni Kaufman. Yan naman si Kaufman po. Mas mahaba yung trial, mas mahaba yung proceedings, mas okay sa kanya kasi 150 million a month ang bayad sa kanya. Anyway, yan man lang po. So, lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Tulad ng nangyayari ngayon kay Digong at sa kanyang mga followers. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product
na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.